Yung exciting na mundo ng anime, grabe umaarangkada dahil sa mga astig na power systems na nagpapatakbo ng epic adventures. Pag yung mga bida kumuha na ng powers na magical, spiritual o kaya superhuman, boom! Level up kagad yung kwento. Nagiging wild talaga ang imagination. Handa ka na bang lumusong sa ilan sa pinaka-unique at layered sources ng kapangyarihan sa anime na talagang nagmamarka sa puso't isipan ng mga fans? Pinapakita dito na ang power hindi lang sa pagiging malakas sa labanan, sa diskarte, innovation at sa paggising ng hidden potential. Pero bago natin ituloy yung diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din ang bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Gawa mo na? Alright, simulan na natin. Isipin mo yung isang mundo kung saan bawat buhay ay pinapagana ng isang mahiwagang energy flow na tinatawag na rook. Astig, di ba? Sa Magi, hindi lang basta-basta magic juice yung rook. Ito yung pinagmulan ng lahat ng magical abilities na nagiging magoi na ginagamit ng mga magician at warriors para sa kanilang mga astig na moves. Ang pinaka-cool sa rook ay yung versatility nito. Masterin mo at hindi ka lang basta nagtatapo ng mga fireballs. Binabaloktot mo rin ng space at reality mismo. At hindi lang ito para sa mga may hilig sa magic. Pati yung mga warriors na may metal vessels sumasali din sa aksyon. Ginagamit ang rook para i-power up ang kanilang mga atake. Hindi ito yung basic na spell casting system. Ito ay isang komplikadong web of possibilities. Ginagawa yung mundo ng Magi na lugar kung saan ang tanging limit ng magic ay ang imahinasyon mismo. Kaya naman, stand out talaga ang rook bilang isang top tier power system sa anime. Pinagkasama ang complexity at creativity para sa ilang tunay na magical showdowns. Ang Dragon Ball ay sikat sa simple pero astig na power system nila, ang Ki. Isipin mo yung Ki bilang ultimate life energy na ginagamit nila para sa lahat, mula sa paglipad hanggang sa mga sikat na energy blasts. Galing ito sa ideya ng Qui, yung sinaunang konsepto ng enerhiya. Ano nga bang cool sa Ki? Well, sobrang simple lang nito. Hindi mo kailangan ng PhD para maintindihan ito. Mag-ensayo ka lang na mabuti, lumakas at boom, makakalipad ka na sa mga bundok. Dahil sa simplicity nito, nakakapag-focus sa mga bida at kontrabida sa Dragon Ball sa mga nakakawaw na labanan ng walang masyadong komplikasyon. Tungkol ito sa pag-push ng limits, mas mabigat na training at sa excitement ng labanan. Ang diretso at simpleng katangian ng Ki ay malaking advantage para sa Dragon Ball. Focus sa storytelling na puno ng aksyon, walang gulo, puro lang pasabog na enerhiya at ang walang katapusang paghahangad na maging pinakamalakas. Yan ang dahilan kung bakit legendary ang mga laban sa Dragon Ball at ang power system to sobrang minamahal dahil sa simpleng kalikasan nito. Sa Tengen Toppa Gurren Lagann, ginawa nilang sobrang epic ang kapangyarihan ng willpower gamit ang spiral power. Hindi lang to basta maniwala sa sarili mo. Ginagawa nitong isang solid force yung belief na yon na pwedeng halos lahat, mula sa pagpapalakas ng mga higanting mechs na gunmen hanggang sa pag-achieve ng mga bagay na kontra sa logic at science. Ang spiral power ay pinakasukdulan ng mind over matter. Lahat ng tao at kahit sinong nilalang na nag-evolve at nagpaparami, kayang i-convert ang willpower nila papunta sa enerhiyang ito. At ano nga bang ginagawa nila dito? Well, ginagamit nila ito para i-pilot ang kanilang gunmen patungo sa tagumpay laban sa mga hamong tila hindi malalampasan. Ginagawa pa nga ang mga mech na mas malaki pa sa universe. Ang pagiging simple at walang hangganang potensyal ang nagpapatangi sa spiral power. Parang Ki sa Dragon Ball, tungkol ito sa kapangyarihan sa loob mo. Pero dinala ito ng Gurren Lagann sa isang bagong level na nagbe-bend sa universe. Perfect match para sa anime na tungkol sa pag-break ng rules at pag-push beyond the limits. Sobrang over the top at perpekto talaga para sa roller coaster ride na Gurren Lagann. Ang Fullmetal Alchemist Brotherhood ay nagdala ng western flavor sa anime sa pamamagitan ng natatangi nilang pagtackle sa alchemy. Hindi tulad ng old school alchemy. Dito, grabing tangible at powerful ang force. Mga alchemist, kaya magpalit ng matter, basta sundin lang nila ang rule of equivalent exchange. Hindi ka makakagawa ng something from nothing, unless may Philosopher's Stone ka. Sobrang cool ng alchemy dito, hindi lang sa flashy transformations o sa paggawa ng sandata. Nasa utak din ang game. Ang mga alchemist ay kailangan ng malupit na kaalaman sa chemistry para bumagay ang magic. Ang scientific side na ito ay nagdadagdag ng realism kahit sa mga pinaka-epic na labanan. Ang scientific foundation nito ay grounded sa logic. Ang alchemy ay espesyal kasi pinaghalo niya ang science at supernatural in a way na bihira sa anime. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan para baguhin ang mundo. Tungkol din ito sa kaalaman na kinakailangan para gamitin ang kapangyarihan na yun. Ang Fullmetal Alchemist Brotherhood ay hindi lang entertaining, pinapaisip ka rin ito tungkol sa halaga ng kapangyarihan at ang kahalagahan ng pang-unawa.
Ang My Hero Academia ay parang kinuha ang style sa mga western superhero comics dahil sa bago nilang power system, quirks. Imagine, bigla na lang halos lahat ng may tao ay may kanya-kanyang unique powers. Yung iba, quirky, pun intended, hanggang sa mga grabing pwedeng magdulot ng disaster. Hindi to basta-basta superhero story. Buong society kasi itinayo sa mga kakayahang ito. Ginagawa ang mga superhero at villains na totoo at pang-araw-araw na bahagi ng buhay. Quirks ang core ng My Hero Academia. Binibigyan ito ng powers yung mga characters na mula sa paggawa ng black holes hanggang sa pagkakaroon lang ng buntot. Yung variety na ito ang nagpapabago at nagpapa-excite sa series. Lagi ka may excite sa kung ano ang kaya nilang gawin. Habang tumatakbo yung kwento, makikita mo kung papaanong nag-evolve yung quirks kasabay ng pag-grow ng mga tao at pag-shift ng society na nagbibigay daan sa isang dynamic at palaging nagbabagong landscape ng kapangyarihan. Ang unique sa quirks ay pinagsasama nila yung fantasy ng superhero stories kasama yung real-life struggles ng identity at pagsasama sa society. Power system ito na pinapakita yung diversity, innovation at endless possibilities ng pagiging hero. Sa Bleach, grabe yung pag-dive sa supernatural dahil sa core nila, spiritual power. Hindi lang ito simpleng kapangyarihan, life force ito na dumadaloy sa lahat ng Soul Reaper, Quincy, Hollow at sa mga taong gifted spiritually. Sa simplest form, nagbuboost ng physical strength ang spiritual power at kaya nitong i-overpower ang mga kalaban sa pamamagitan ng pure spiritual pressure. Pero ito rin yung susi sa mga unique abilities kagaya ng paggamit ng mga Zanpakuto o kaya yung full brings. Ang astig sa spiritual power ay ginagawa nitong level ang playing field sa Bleach. Ito yung naglilink sa lahat ng characters. Sinisigurado na yung mga laban hindi lang basta sa pabigatan ng lakas pero sa pagiging mas matalino at mas magaling mag-strategize. Nagbibigay daan ito sa rich interactions at conflicts kung saan ang strategy at pagkakaintindi sa sariling power ang susi. Yung spiritual power sa Bleach, madali lang siyang intindihin pero ang daming complexity na nagbibigay sa atin ng mga epic showdowns at deep understanding sa world building nito. Patunay ito na yung well thought out na power system kayang mag-angat ng kwento. Pinagsasama-sama ang aksyon kasama ang pakiramdam ng interconnectedness sa pagitan ng mga diverse na characters. Ang One Piece ay sumabak na sa anime world bitbit ang treasure chest ng kapangyarihan, ang Devil Fruits. Hindi basta-basta prutas sa mga ito. Subukan mong kumain at bam, may kapangyarihan ka na pwedeng mag-iba mula sa pagiging plastic hanggang sa pagkakaroon ng elements. Sure, may catch. Goodbye na sa swimming skills mo. Pero kung meron kang ganung klaseng cold powers, bakit mo pa kailangan lumangoy, di ba? Ang astig sa Devil Fruits ay nasa variety nila at sa sobrang dami ng creativity na nabubuksan nila. Hindi lang to basta pagkakaroon ng kapangyarihan. Ang mahalaga, papaano mo ito gagamitin. Ang One Piece, malupit na ipinapakita na kahit yung mga ability na mukhang weird o parang walang silbi, pwedeng magpabago ng laban basta gamitan lamang ng strategy. Kaya naman, bawat laban unpredictable at super exciting dahil nag-iisip ang mga karakter ng bagong paraan para gamitin ang unique powers nila. Kahit halos 3 dekada na, patuloy na pinapanatili ng One Piece ang mga fans sa gilid ng kanilang mga upuan sa pamamagitan ng kanilang inventive power system. Ang Devil Fruits, simbolo ng adventure spirit at endless possibilities ng imagination. Kaya naman, core sila ng charm ng series. Sa mundo ng One Piece, hindi lang sa power mismo nakasalalay ang lahat. Tungkol ito sa kung papaano mo ito gagawing sarili mo. Ang Naruto ay binuhay ang mystical energy na chakra na siyang nagpapatakbo sa mga epic na labanan at sobrang astig na abilities sa mundo ng ninja. Ang chakra ay hindi lang basta ordinaryong kapangyarihan. Ito yung core ng lahat ng ninja moves, mula sa mga nakakalulang ninjutsu na may elemental forces hanggang sa sobrang lakas ng taijutsu na tumutulak sa limit ng tao. Bakit standout ang chakra sa anime world? Well, dahil sa versatility nito. Sa Naruto, hindi lang sa dami ng chakra mo umiikot ang laban, nasa kung papaano mo siya creatively gagamitin. Dahil dito, endless yung mga possibilities. May mga ninja na gumagawa ng jutsu na sobrang hirap isipin at kaya pang makipagsabayan sa mga Diyos dahil sa lakas nito. Ang lupit ng chakra, na-balance niya ang power at strategy. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng malaking energy reserve, nasa kung papaano mo siya tactically gagamitin para maging effective. Ginagawa ang bawat laban na isang kapanapanabik na halo ng talino at ng lakas. Over the years, ang Naruto ay nag-showcase ng chakra bilang isa sa anime na may deep at dynamic power system, na isa sa mga dahilan kung bakit isa ito sa pinakamamahal at long-lasting sa mundo ng anime. Ang Jujutsu Kaisen ay nagbibigay ng fresh take sa supernatural powers sa pamamagitan ng cursed energy. Isang cool na ideya kung saan ang negative emotions ang nagpapalakas sa magical abilities. Hindi ito katulad ng usual sources ng power. Kasi ang cursed energy may twist. Kahit anong malakas na emosyon, pwede itong i-trigger. Especially kung skilled sorcerer ang gagamit. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakawala ng mga suntok o ng mga spells.
Tungkol ito sa paggamit ng unique curse techniques na iba-iba sa bawat sorcerer. Ginagawang unpredictable at strategic ang mga labanan. Pero ano nga bang meron sa curse energy? Hindi lang dahil sa origin nito mula sa negativity o sa paggamit ito sa labanan. Ang Jujutsu Kaisen ay astig kasi binabaliktad nila yung classic anime trope. Ang pagpapaliwanag ng mga kapangyarihan ay hindi lang nagbibigay kaalaman sa audience at kalaban. Talagang pinapalakas pa nito ang mga kakayahan. Ang meta twist na ito nagdadagdag ng depth sa mga labanan. Ini-encourage ang mga karakter na mag-isip at mag-maneuver ng higit sa isa't isa sa bawat kilos. Ang cursed energy ay kinakatawan yung evolution ng power system sa anime. Pinagmimix ang classic elements na may bagong twist. Game changer talaga. Ginagawa ang bawat encounter na isang chess match ng talino, kapangyarihan at strategy. Ang ingenuity na to nagpapatibay sa Jujutsu Kaisen bilang isang standout sa modern anime. Ipinapakita kung gaano kaimportante ang well-crafted power system sa pag-elevate ng storytelling at character dynamics sa higher levels. Ang Hunter x Hunter ay nagpakilala sa atin sa Nen, isang system kung saan ginagamit ng mga karakter yung life force nila para sa mas malakas na abilidad. Isang secret art na hindi alam ng karamihan. Ang Nen, sakto sa personality ng isang tao, hinati sa anim na unique types. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan para gamitin ang energy na ito. Pero may twist. Kapag sapat ang galing, pwede kang mag-tap sa multiple Nen types na nagbubukas ng daan para sa unlimited creativity. Bakit nga ba sobrang interesting ang Nen? Well, dahil sa depth at flexibility niya. Sa una, parang simple lang siya, pero yung broad definitions ng bawat Nen category nagpapalabas ng endless possibilities para sa mga abilities na pinapanatili ang mga fans na excited sa halos 2 dekada. Ang Hunter x Hunter ay magaling sa paggawa ng labanan para subukin ang mental prowess tulad ng pagtest sa physical strength na may Nen sa core ng strategic gameplay nito. Ang kagalingan ng Nen ay nasa complexity niya at sa paraan ng pagpupush sa innovation. Yung mga characters sa Hunter x Hunter ay hindi lang sila basta mga mandirigma. Sila yung mga inventor ng kani-kanilang mga unique combat styles. Minimix ang personality, strategy at willpower. Ang richly developed system na ito ay naglalagay sa Hunter x Hunter sa tuktok ng anime power systems. Nagpapakita ng lalim ng creativity at tactical battle na rare sa genre. Ang mga power systems sa anime, grabe kakaiba talaga ang galing sa pagkukwento. Pinaghahalo-halo yung komplikado at yung madaling makarelate. Parang fantastical sa una, pero yung pinag-ugatan at paggamit nila malalim. Tinutuklas talaga nila kung ano yung essence ng pagiging tao at kung ano yung totoo na nasa loob natin. Paalala sa atin to na yung kapangyarihan hindi lang galing sa labas, kundi nasa willpower din, sa utak at sa paggawa ng sarili nating daan. At yung pinakamahalaga, yung walang hanggan nilang potensyal para sa bago at sariwang mga ideya. Yun ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang lakas ng mga anime na ito. Patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming henerasyon. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.